So talagang ang lakas din yung mga Alaska doon sa campaign ni Isko Moreno, no, kahapon dyan sa Pilipinas. So doon ay paparinig muna natin na ang dami niyang mga sinabi doon. Siyempre sinusuportahan niya yung kandidatura ni Isko Moreno and Jack, na talagang maraming gustong wag natin gamit yung alyansa, no? Dahil alyansa ng mga bangagyan ay gusto wag din yung unit team, okay? Makipag-ugnayan para sa bayan. Kasi nakakasuka na yung salitang unit team, eh. Diba? Nakakasuka na rin yung salitang alyansa ng mga bangag. Okay? So doon ay kinampanya niya si Amy Marcos. Diba? Pero syempre, hindi natin siya susuportahan dahil hindi na tayo magpabudol muli. Kahit na sinabi ni Inday Sara na ibang personalidad, si Amy at si Bangag Jr., ay hindi ako pa rin susuporta dyan dahil hindi na tayo magpapabudol muli. Alright? Mapapabudol pa kayo muli. Sabi ko nga, natin si Vice President kung ano yung kanyang strategiya, pero ang strategiya ng bayan ay no to Marcos, never again. May mga nagsasabi, okay, na hi Ma'am Pervina, how are you? For Ma'am Braga, ano ba sa tingin ninyo? Basta straight lang, PDP laban. May mga nagsasabi, di ba, na kailangan supportahan si Amy kasi siya yung nagbukas ng hearing patungkol dito sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Diba? May mga nagsasabi na siya ang nag-expose. May mga nag-send sa kanila ng message, pilit akong kinukumbinsi na supportahan si Amy Marcos. Well, I'm sorry. Okay? Never again. Bakit? Hindi naman si Amy Marcos ang unang nag-expose ng ng smuggling patungkol doon sa sibuyas, patungkol doon sa bigas at saka sukal. Sino? Sige, sabihin nyo. Kilala nyo ba kung sino ang nag-expose o nagpalabas ng issue, yung Bonina Cooperative na binili nila yung sibuyas sa mataas na halaga? Okay? Naalala nyo yun? Sino na-expose nun sa inyo? Sige nga, kung tama kayo. Maliban kay Attorney V. Bago pa si Attorney V. Gusto ko na tignan kung nakakasunod kayo. Okay, tignan natin dito, ha? Ay, di. Huwag natin tignan. Nakakatakot pagdating sa election, baka dayain. Yes, Rebecca Ugata. Ako nag-expose noon, hindi si Amy Marcos. Excuse me. Patungkol doon sa smuggling ng sibuyas at patungkol sa mga smuggler ni Michael Milo. Ako nag-expose noon, hindi si Amy Marcos. Diba? Lahat ng kat-kat-jotahan ni Marcos, hindi ng kapatid niya, hindi si Amy ang nag-expose. O sige, pagpalagay na natin, na sinakyan niya yung issue na yun, katulad yung charter change. Si Attorney Vic, yes, sumunod na lang, in-expose na ni Attorney Vic lahat ng katiwala, nilagay niya sa libro yan, number 56. That's true. Pero ang ibig ko sabihin, hindi si Amy ang nauna. Kaya yung mga nagko-convince sa akin, stop that crap. That PS, hindi nyo ako malilin lang sa mga ganyan. Kasi kung totoo na si Amy ay para sa Pilipino at para sa panagutin na yung kapatid niya, sabi ko nga, sabihin na muna niya na ang kapatid niya ay addictus benedictus. Sinabi na nga ni Inday Sara doon kagabi, di ba? Sabi ni Inday Sara, ma'am, alis ka muna. Parang, papanggan natin. Bangag-bangag. Papanggan natin sinabi ni Inday. Right, bago yung ito. Kampanya po ako sa inyong mga ganito lang po yung film. Tinagal ni Inday. Teka, nakapanood nyo yun, di ba? Teka lang, sadali, mga hitat, mga palangga. Oops. Alright, nagsalita siya at, tinanggal niya yung gagalitan itong mga bangag na ito na alarma na naman. Okay, tignan natin ito. Pakita natin kung makikita ninyo. Kampanya
Ayan, labo lang kasi yan. Ako, balitan natin na sino lang ako sa pagkasila. Nangako siya. Sumayat na si ulit. Makasar din talaga. Mapakalas ka din talaga to. Maldita rin talaga to si Inday. Si Ivy Marcos. Hindi ibang tao. Ibang tao naman talaga. Pero parehong dugo. Boto niyo ba si Ivy Marcos? Boto niya ba? Pwede kami lumipat sa PC. Okay. Okay. Sige, tapusin natin. Lagi na labangan. Sorry ma'am, sabi niya. Mambubudol. Sorry ma'am. Narinig niya? Mga traidor. Okay. Meron pa si Inday, bago ko tuloy-tuloy, may papapasend pa natin. Ay, paparinig natin sa inyo. Ginaya ni Vice President Sara yung the way na magsalita itong si Castro, si Taratara. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. My God. Di ba? Alam ko na po. Alam ko na po kung anong mangyayari. Kaya asar na asar itong mga bangag na ito dahil nga talagang ginigame lang sila ni Inday Sara or sa Ilonggo, ginalango-lango lang. Dinadaan lang sila sa mga pa-joke-joke, palibasa mana sa tatay niya. Di ba? Sobrang daw ang tawa ni Ma'am Divina and yes, Rebecca Ugata. Okay. So ngayon, alaskador din talaga yan. Kay Pangulong Duterte. Okay, bakit hindi dapat supportahan si Ivy Marcos? Sabi nga ni Janice P. Paniero, no to Ivy, hindi siya nag-expose, excuse me. Kung talaga gusto niyang expose ang kadyutaan ng kapatid niya, expose siya na ngayon. Alright? So, nakikita ko nga sa kanya, talagang, mukhang kasi wala, hindi siya pupulutin sa kangkungan, kaya talagang nakikipag-anuhan kay Inday. Pero sabi ko nga, may strategy si Inday, pero syempre, tayong mga hindi na magpabudol muli, hindi natin susuportahan. Okay? Ano to? Teka, may nag-message. Ano to? Dali lang. Hi, Jam! At checkmark. Okay. So, ngayon, ano sabi niyo? Gagawa pa sila ng script. No to Ivy, sabi ni Telma. Bakit? Bakit? Okay? Paano mo pagtitiwalaan si Ivy Marcos? Diba? Doble ka rin sa Ivy. Totoo naman. Hindi kung gusto niyang i-expose, sige, fine. Sinakyan niya yung expose ko sa smuggling. Nakasama si Michael Ma. Pinanagot ba niya si Michael Ma? Pinanagot ba niya yung mga smugglers? Nang sabi niya, katulad ng kapatid niya, bilang na ang araw ninyo, may nakulong ba na smugglers? Yun yung tanong ko. May nakulong ba? Si Michael Ma na-appoint pa. Special envoy to China. Sila kanila, after few days, tsaka lang nila, nakalaya na nga siguro, di ba, na kinontempt dyan. Bakit ayaw sabihin ni Ivy Marcos yung totoo tungkol sa kanyang sister? Ba't hindi niya mabanggit-banggit ang pangalan ni Lisa Tanas? Isa akin, binanggit niya sa messaging namin. Na si Lisa Tanas ay bumibili ng pulburon ng pagsingot ng asin ni Bangag. Yung sa charter change. Yes, it's true na in-expose niya si Zaldico at si Tambaluslos. Napakulong ba niya? Kinasuhan ba? Meron ba siyang ginawang hakbang? Wala. Puro show lang. Kahit itong rearing sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. May pinakontent ba siya na ibad na si Torre, yung si Bonjing, lahat ng mga buwakan ng inang yon?
O, puro ay, naku, naglulukuhan tayo dito. Hindi natin kailangan ng senador na naglalaro na, ay naku, ano ba yan, mga kadyutangan? Hindi pwedeng ganon, mga kababayan. Tapos ngayon, magpapaloko na naman kayo. O basta ako Duterte 10, if you want to vote, who's that? Si Gringo Nasan, sabi nyo, you vote for him. Yung basta 10, ako, bahala kayo kung sino yung 12. Basta, ay 12 yung dalawa. Basta wag lang yung Marcos. Never again. Yan ang tandaan ninyo. Hindi, ay nako. Bakit? No to I mean. Tapon nyo na yan, tapos na yan eh. Tapusin nyo na yan. O, ilang, ano bang nagawa niya sa Senado? So, ganun na lang ba tayo? Dahil isa, pwede kasi magdrama yan eh. O, ito, magdrama tayo. Kunyari, buboltsakin ko kayo ha. Para mapakitang gilas ako sa taong bayan. Na yung kapatid ko, binaboltsak ko at yung pinsan ko. Then after that, pagpipiestahan, pag-uusapan ng mga ng mga media, pag-uusapan sa social media, then anong next? Tapos, isang expose na naman, so walang aksyon, walang ginawa. Alam mo, magnanakaw ang kapatid mo, magnanakaw kayo. Di ba? Oh, yun lang yung sa akin. Never again. That's BS na si Amy ay nag-open ng kaputang, kadyutang, nag-expose ng hearing. Excuse me, ako nagtaya ng buhay ko dito, no? Ako ang nag-expose lahat. Smuggling, pulburon, kawatan, pagka-PCSO, lahat, kadyutahan. Oh, sila may political power. Ako wala akong political power. Anong kapalit? Anong ginawa nila? O, paninindak. Pagpapabricate ng crime dyan sa Pilipinas. Anong kapalit kay Amy Marcos? Ano, para iboto nyo dahil eleksyon na? Julul. Huwag kayong pa sisindak. Anong ginawa? Sige nga. Kung mapapakulong niya si Michael Ma at magsalita siya about kay Michael Ma, na yan, nandyan. Okay? Special envoy to China, pero sangkot sa smuggling. Pinangalanan sa Kongreso, Senado, wala silang hiring-hiring. Pinatawag ba ni Amy nga yan? Puro kadyutahan yan, madali lang po magdrama. Na magkakaaway ngayon, bukas mga alawa, magkakampi na uli. Kasi that's how politics work. Diba? Yan ang kakalensya na yan. Ito si Vice President Sara, sabi ko nga, may sarili siyang strategiya, pero kayo, at the end of the day, may sarili kayong paninindigan. Never again, katulad na lamang nitong 20 pesos kilo na bigas. Campaign promise na naman ito. Na ang 20 pesos na kilo ng bigas, parang sabi nga ni Inday Sara, ito ay parang pangbaboy lamang o panglamaw. O, di ba? Parang sa panglamaw, ano galing na sa Ilonggo? Daw laon na sa Ilonggo, di ba? Ano, ang sabi na ganap na may pabuhat-buhat pa ng bigas si Bangag. Di ba? Akala na walang kahit sabi nga ni Atty. Glenn Chong, kasi Atty. Glenn Chong o isang commenter, di ba? Ay, Atty. Glenn Chong na buhat-buhat kilo ng ang isang sako na bigas. Actually, di naman niya buhat. In-edit lang yung picture. Di ba? Sa Atty. Glenn, pag nagbuhat ka ng mabigat, makikita sa mukha mo na nabibigatan ka. Si Bangag, inilagay lang, in-edit yung bigas, nilagay doon. Magpapaniwala ba kayo? By the way, follow nyo muna yung Facebook, ay yung YouTube niya, Atty. Glenn Chong, kasi wala na siyang Facebook. Ayan. Nakita nyo yan? Ang pag ginanap nyo ay Heaven's Warrior. Glenn Chong Heaven's Warrior ang hanapin ninyo kasi nga, pag Glenn Chong lang, hindi nyo makikita yan. So ngayon, balik tayo dito sa 20 pesos kilo na bigas na campaign budol nitong Bangag na ito, mga kababayan. Lumalabas sa TikTok, sa mga shorts, diyan ang bigas sa 20 pesos per kilo ay isang madilim, maitim. Ibig sabihin parang balas, parang grabang itsura. Ito ay nagpapaliwanag, mga palangga, para manalo ang mga alyansa ng mga Bangag dahil, na yan, naganap na sa wakas ang 20 pesos per kilo na bigas. Di ba? Paulit-ulit na lang tayo. Pero kung titignan mo, mga kababayan, pag binasa mo yung headline ng ng balita patungkol dyan, at ang sinabi ng kanyang Department of Agriculture Secretary, DA, di ba? Ito ay what? Pilot launch. Ibig sabihin, trial and error pa lang muna.
Di ba? Titignan muna nila yung 20 pesos na bigas. Di ba? At hindi ito, sabi ko nga kahapon, hindi siya national approach or nationwide. At sinimulan nila sa Visayas dahil maaaring, ito ay mahina sila doon sa Visayas at bibilihin nila ang boto ng mga bisnisaya. Uy, mga palangga ko diya sa Cebu ha, sa Bisaya, o bisan asa diya sa Bisaya, o biskan di Indira, hindi ka mo magpainto. Hindi kayo muling magpabudol para daw sa mahirap na Pilipino. Hindi ganyan ang approach, mga kababayan. Teka, tanggalin mo si Atty. Glenchong dito pala. Ayan yung kanyang Facebook. Ayan, para makita niyo buo sa ang aking alindog. Ayan, buo ang alindog ni Madam. Alright? Ngayon, mga kababayan, magpapaniwala pa ba kayo dito sa mambubudol? Di ba, 2022, ginamit na yung 20 pesos per kilo na bigas na yan. Ngayon, ito sinasabi na pilot launch na. Trial lang muna para sa indigent Filipinos o sa mga mahihirap lang ito. Gaano katagal ito nila gagawin? Di ba? Hindi po ganito, mga kababayan, ang pagbigay ng solusyon sa mga Pilipino at hindi lang pwedeng mahirap lang. Pwede mo pagpiliin na serbisyo ng gobyerno ay dapat pang mahirap lang. Dapat sa lahat ng sektor, lahat ng antas ng Pilipino, lahat. So, middle class, mahirap, mayaman, di ba? O yung mayayaman, sige, huwag na natin isama yan. Hanggang kailan ito? Napatupad na ba ito? Kasi ang sabi dun sa balita nila, 10 pesos per family per week. O may limit pa. Hindi ganyan. Ibig sabihin ito ay artificial na solusyon o short-term solution. Ito ay budol-budol solution. Na kunyari, makakatulong mo. Tapos ang headline nila, si Bangal bukas buhat ng bigas. Ayan, natupad na, ganyan-ganyan. At hindi lang yun, merong limitation ang pagbili ng bigas. I think 40 kilos per month. 40 kilos per month per family. Gaano ba kayo kadami kumain ng bigas? Diba? Ngayon, hindi pa rin puro na lang sa mahirap, Bakit kayo ang target market nito? Or, kayo yung lagi sinasabi mga nasa dulo ng laylayan, marginalized Filipino chuchu. Kasi kayo yung gagamitin. Di ba? Kasi yung mga matatalino, like yung middle class, not only yung mga mahirap, marami matatalino sa mahirap. Siguro sabihin na natin yung mga hindi masyadong educated pagdating sa pagboboto, no? At ito ay kumakalam ang kanilang sikmura. Bakit kayo po yung tina-target na bigyan ng ganitong pangburak na bigas? Kasi kayo yung na pwedeng mauto nila. Pero dahil sa vlog natin ito, huwag kayong magpapauto. Diba? Kasi ang tema niya noon, maganda yan. Kasi makakatulong si Bangag sa mahirap, 10 pesos, 10 kilogram per week, 40 kilogram per month, sa 20 pesos, pero hindi naman malamon. Diba? At sinabi mismo ng DA, mga kababayan, ng mga Bangag, na inaamin nila na ito mayroon silang logistical, logistics challenge na kailangan daw ayusin muna bago ito maging nationwide kasi pinag-aaralan, di ba? Ganyan ang sabi ni Clarissa Taratara. Pinag-aaralan na po namin yan ang maganda administrasyon. Papunta na po tayo dyan sa maitim na parang kikukula na po, di ba? Mga ganong kadyatahan, kaya ginaya siya ni Inday, kasi talaga mga Alaska nito, di ba? Pag hindi niya naman sagot, nakausapin po natin yung mga chumachucho na mga sekretary, pag-aaralan po natin yan. Buha ka ng puro na lang pag-aaral bago mo ilabas ang ganyang klaseng solusyon, which is hindi solusyon, ay napag-aralan, hindi yung pag-aaralan pa lang. Meron logistic challenge, chuchu-chuchu, kailangan daw ayusin muna bago ito isa katuparan sa buong planeta, ng buong kalawakan ng Pilipinas. At, baka ito ay, matagalan pa and everything. So, asaan yung urgent? Asaan yung right there and then na solution? Yung agarang solusyon. Wala. Diba? Kasi ito ay panangkibutas, short term. Ito ay panandalian lamang na pagbabara ng presyo ng bilihin. Dahil magkakaroon ng paggamit ng taxpayers' money. Dahil ang palay pa lang ngayon, di ba? Kung tama ba ang pagkarano ko, 21 pesos. Di ba? 21 pesos ang palay. Magkano ba palay? Tapos magbibenta ka ng 20 pesos per kilo na bigas. Ano kadyatahan niya? Ibig
Ibig sabihin, gagamitin ang pera ng bayan, mga palangga, para palabasin sa inyong mga maralita, mga marginalized Filipinos, mga chuchong ganyan, para ipalabas nila kunyari maganda, para sa mahirap, para sa mga Bisaya ba, na ang ginagawa ni Bangag. Kasi matutupad na ang 20 pesos per kilo na bigas. Pero sabi ko, hindi ito panghabang buhay. Ito'y short term lamang, pang-eleksyon lamang. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. So ngayon, magpapabudol ba kayo? Wala, hindi ka nila alam. May pag-aaralan pa daw eh. Sample-sample muna. Burak-burak na bigas muna. Di ba sabi nga mismo ni Vice President Sara, panglamaw lang, tapos nagagalit nagagalit ang mga Bangag dahil parang crab mentality daw. But we'll talk about crab mentality later. Ano ang sabi nila? Maganda na nga daw ginagawa ng Pangulo, Ang tamang approach sa pagbigay ng kaalwanan kaalwanan sa kabuhayan ng mamamayang Pilipino, mga palangga, dapat suportahan ni Bangag yung mga magsasaka. Diba? Wala nang gustong magsaka eh. Yung mga lupa ng mga magsasaka, yung iba nakatiwangwang dahil hindi tinutulungan ng gobyernong Bangag, bigyan ng libreng abono, patubig, storage, pinag-usapan na natin yan nung in-expose ko yung mga smuggling, rice smuggling, onion smuggling at kung ano-ano pa, di ba? Bigyan ng magandang technology, irrigation, chuchu, di ba? Kung ano mga makina na pwedeng ibigay sa magsasaka. Hindi mo pwedeng pababain mo lang dahil trip mo at an election, Di ba? Narinig mo dati kay Bangag Jr. nung in-interview ko siya, ayusin natin ang farm to market road, to market infrastructure, chuchu. Di ba? Para hindi masira yung mga produkto natin, suportahan natin ang ating mga magsasaka, tulungan natin sila. O asaan yung mga farm to market infrastructure na sinasabi niya nung in-interview ko siya? Nasaan? Magsulat kayo dyan. Asaan yung sinasabi ni Bangag na farm to market infrastructure? Nasaan napunta ang pera? Sa kakarelease lang na balita, yung kanilang Oplanoros, 8 billion pesos according to that report, di ba? Ang kanilang ipupondo para atakihin tayo mga anti-Bangag supporters. See? Tapos ang mga magsasaka, wala. Bigla mo lang pababain ang presyo ng bigas. Dahil ito ay campaign promise nila, natupad na raw. Imagine mo, i-headline na, natupad na pangako ni President Bangag na magkaroon ng 20 pesos per kilo ng bigas. Panandalian lang yan. Ginawa din nila yan sa Cebu eh. Remember that face na tayo expose na ginawa nila sa government ng Cebu, ang bigas is 20 pesos. Binili nila ng, was it 20, kung tama yung pagkakaano ko, basta ganito yung konteksto. Ang bigas, binili nila ng, let's say for example, let's say 40 pesos, example lang, kasi hindi ko maalala yung exact figure. Let's say 40 pesos per kilo na bigas, binili ng government ng Cebu. Remember that, hanapin nyo. I-check text nyo yan kung magkano bili nila. Then binenta nila ng 25 pesos per kilo. Ano yung difference nun? Ito example lang yung 15 pesos ha. 25, 15. Tama. Yung difference na 15 pesos ay binayaran ng gobyerno ng Cebu. Ibig sabihin, pera pa rin ng taong bayan. Nag-last ba? Nagkagulo na. Nagpila yung mga tao doon. Sa Bisaya din yun. Sa Bisaya, nagpila yung mga tao. Wala na raw silang mabiling bigas kasi naubos na. So, noon, 25. Nag-last ba yun? Sige nga. Nag-last ba? Di ba hindi? 25 pesos, yes. No, binenta nila ng 25 pesos. Para kunyari bumaba na, parang close to 20 pesos na campaign promise ni Bangag. 34 daw, sabi ni Brian Lynn. But I'm just giving you the context ng mga kabukadyutahan nila. So, bibilin, gagamitin ang government funds, taxpayers' money, para palabasin na kunyari may 20 pesos or 25 pesos na kilo ng bigas. Tapos ngayon, maglalas, isang araw lang, 2 araw lang, o isang linggo. Kaya nga sabi ngayon, yan ay budol approach, mga kababayan. Budol approach yan. Dahil wala naman 20 pesos kilo na bigas talaga sa realidad. Kasi nga, mataas ang mga
abono, irrigation, kuryente, everything. Kasi ayaw asikasuhin ng bangag na yan na bigyan ng opportunity at ng suporta itong ating mga magsasaka. Wala na gustong magsakay. May nakita ba kayo, mga kamag-anak nyo, ayaw nang magsaka? Gusto na lang OFW dahil, let's say, pagdating ng gulay, magtanim sila ng gulay, babaratin, or mura dahil pinapaboran ang mga smuggling na mga gulay, bigas, mga smuggled rather, gulay, bigas, isda, sibuyas, galing sa ibang bansa. Kasi, kaya ang mga local produce ay hindi kumikita, okay? Kasi nga, ang pumapasok ay ang mga imported. Kasi sa imported, ang kumikita, ang mga kaalyansa ng mga bangag. Yan ang in-expose ko na hindi si Amy Marcos ang unang nag-expose. It's Maharlika. It's not you, darling. Kaya tigil na yung kajotahan na yan. Never again. Dati, pinag-usapan na din natin yung mga storage na yan. Ano sabi ni Bangag dyan? Ilang beses siya in-interview. Nasusuportan yung mga magsasaka. Binigyan pa kayo ng mga cold storage, dry storage, di ba? Para ilagak ang inyong mga what do you call it? Ang inyong mga ani. Ginawa ba ni Bangag yan? Wala siyang ginagawang ganyan, mga kababayan. Kasi ang pinapaboran niya ang mga smugglers. Okay? Mga smugglers na nagpapasok dito dyan sa Pilipinas ng mga smuggled goods. O yung mga imported kasi mabilis sila kumikita doon, mga kababayan. Tapos, ang mapagsamantala ng mga hoarder, traders na binabarat ang ating mga magsasaka, yan talaga ang problema. Sino yung mga traders na yan, na mga mapagsamantala? Sino yung mga hoarders na yan? Di mga kalyansa, di Bangag. Kasi sabi niya dati, nung last year, bilang na ang araw ng mga smuggler, mga hoarders. Nasaan na? May di ba si Bangag? Pareho na sila ni Amy. Hiring-hiring, biga-biga, kadyotangan. Ay, naku, nakita ang picture ni Saldico. Nakita ang picture ni Tambaloslos nag-meeting before the charter change to Chuchu na nagbigay, according to Amy Marcos, 20 million each sa mga congressman. Ano nangyari? Napanagot ba sila? Napanagot ba si Oñate? Na sinabi ni Oñate, nung una, wala po, hindi sila nag-meeting, hindi kasama si Saldico o si Tambaloslos. Tapos nag-flash ng picture si Amy Marcos, nandoon si Saldico, nandoon yung mga jutang Gina, nandoon si Tambaloslos, at ang sabi ni Oñate, it slipped my tongue, sabi niya. Ano nangyari doon? Hanggang gano'n na lang. Ang tawag niya, napa-contempt ba si Oñate? Hindi. So kahit ano pang pakitang gila sa Senado, kunyari mag-aaway-away, hanggat walang aksyon na pinapanagot, itong si Amy, huwag kayo nagpapaniwala dyan. Tanga-tanga na lang kayo pag nagpapaniwala kayo dyan. Sabi ko nga, si Vice President Sara, meron yung sariling strategy niya. Okay? Hindi ko naman pwede sabihin yung strategy niya. Baka mali lang yung sasabihin ko. Dayan ko na siya magsabi sa mga susunod na panahon. Di ba? Yun lang naman ay aking assessment. Hindi ko naman nakakausap yan. Pero yan ang basa ko dyan sa mga eksena dyan. Kasi, syempre, political commentator tayo, nakikita natin yung mga galawan nila. Kasi yung kumikita lang dito sa mga ganyan, yun may mga traders, mga middlemen na kasabwat ng mga bangag. Habang ang mga magsasaka ay talagang binabarat ng mga jutang Genevis, ang mga middlemen, ang mga hoarders ay ang kumikita. Dapat sila ay providean ng mga yung sinasabi ng mga storage facilities. Diba? Dryer, ano may pinag-usapan namin ng mga yun nga, dryer, cold and dry storage, yung mga panggiling, yan ang tawag na, gilingan na sa aton, milling machines or milling facilities, di ba? Para hindi masira ang kanilang mga inaani. Recently, last year, di ba? Ito, halos taon-taon, nakikita niyo mga repolyo, pinagtatapon, yung mga sibuyas, kamatis, nasira, dahil walang storage facility ng ating mga mamamayan.
Sino lang ang nakikinabang? Baka pag ano tawag dito? Pagtapon or kasi tinapon ng mga magsasaka. Baka pagtapon ng magsasaka, kukunin ng mga buwaka ng ina, hakutin nila yung mga tinapon ng magsasaka, tapos isilagay nila sa kanilang storage facility. Yan dapat ang i-aksyonan ng gobyernong Bangag. Hindi yung pangako na 20 pesos naganap na chuchu-chuchu. Yung pala ay short period of time lang, mga kababayan. Magpapabudol ba kayong muli? Yan ang binudol sa inyo eh. Ang bugas na tag-20, asan na? Ang bugas na tag-20, asan na, di ba? Nasaan na yan? Oh. Ngayon, mga kababayan, ito ulit-ulitin ko, panggagamit lang yan. Kasi, mga palangga, talagang itong gobyerno ni Bangag, anong ginagawa nila? Kinokontrol nila lahat. Maliban sa kinokontrol nila ang market, patungkol dyan na namamayagpag ang mga hoarders, namamayagpag ang mga kasama ng first by singit ko lang. Ang mga hoarders, ang mga smugglers na kaalyado, kasabwat nila. Paano magkakaroon ng mababang presyo? Diba? Kung ang mga magsasaka ay walang kakayahan o walang mga infrastruktura, walang mga pangabono, tapos yung mga pinagbibilan pala ng kanilang mga supplies, ang tataas. So dapat ito ay worldwide or nationwide approach ang pagbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas. Hindi yung ngayon sa Bisaya, nag-meeting na, sabi ni Clarissa Taratara. Nag-meeting na ang mga secretary, ganyan-ganyan. Nandoon ako, di ba, may mga ganon na pag-usapan na talagang dapat magkaroon ng mababang presyo ng bigas. Nasaan? Wala. Imbis na empower nila o bigyan nila ng ng support itong mga magsasaka, anong ginagawa ng mga chutang ginimis ito? Broken promises, sabi ni Telma. Hindi mo na dapat ito pinagpapaniwala itong mga yawa na ito. Tapos sabi ni Clarissa Taratara, ginakyan ni Inday, ang eleksyon ngayon. Napag-usapan na po namin yan, itanong na nga po namin yan, na dapat po ay pag-aaralan namin. Ganyan, walang substance, walang laman ang mga pinagsasabi ng representante ng Malacanang. Sabi ko nga, may saltik ba ito? Bakit? Kasi sinabi ni Inday Sara na 20 pesos kilo ng bigas, ay hindi pang campaign, budol lang yan. Ano sabi? Ito, basahin natin. Hanapin ko. Alright, ano sabi ni Clarissa Taratara? Yung sagot niya patungkol dito sa statement ni Inday Sara, patungkol nga sa 20 pesos na kilo ng bigas. Ang sabi niya, crab mentality daw. Ang sabi ng hangag, sabi ng Shonga Bells na parang may saltik ang gaga. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at ang tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Really? Kaya pala ang leader mo, ang amo mo si Bangag Jr., ang ginawa ay nanggigipit sa mga vloggers, nanggigipit sa mga kritiko, nangidnap ng 2 bata sa Turkey, pinakidnap ng Pangulong Duterte, inanay sa Banyaga. Yan ba ang leader na may tunay na pagmamahal sa Pilipino? Yan ba ang leader mo, Clarissa Taratara? Suporta sa kapwa Pilipino? Look at what happened now sa airport. Ano nangyayari dyan sa airport? Yung mga passport pinupunit o may mga napupunit na passport according dun sa mga post, yung nabasa ko, papunta sila ng Indonesia, yung tatay niya 78 years old, hindi dun sa sa particular na immigration officer, hindi siya binigyan ng boarding pass kasi daw may punit, yung maliit na punit na passport, tatawag pa daw sa immigration ng Indonesia. Tapos antay sila ng 30 minutes dun sa immigration officer na yun, dahil nga kukontakan nga daw yung Indonesia. Nagantay sila, walang nangyari, hanggang sa ginawa nila, mga kababayan, lumipat sa senior citizen line, yung fast lane, yung dyan sa immigration. Tapos binigyan naman daw sila ng
boarding pass. Tapos nung pa-board na sila, nalaman, may tinimbre nitong previous na immigration officer na huwag pasakayin yung 78-year-old kasi nanggaling yan dito sa window ko at hindi namin yan binigyan ng boarding pass kasi nga may kunting punit. Pero dun sa kabilang immigration officer, dun sa senior citizen lane, ay in-approve naman at wala naman nakitang problema at binigyan ng boarding pass. Pero kalaunan ay talagang hindi sila pinasakay. Nakita niyo yung distress na binibigay ng gobyerno ng mga bangag, ng mga buwaka ng inang officers, mga immigration officers, baka nanghihingi lang ng lagay yung mga yun, hindi natin alam. Kaya pinag-antay-antay, baka nag-antay lang siya, kunyari, na titignan ko kung tatanggapin ito ang immigration ng Indonesia. Tapos baka mag-offer nga naman yung anak na pasahero, sige, ito na, iipay din ang $200, 20,000 pesos, so whatever amount, para sige, go na kayo. At hindi lang po isa sa butuan, meron din. Nakita ko, mga kababayan. Punit passport gang o punit passport modus from Tanimbala, Bumalik, kung ano-ano. Eto ba? Ba't ba tayo nag-end up sa ganito? Ganito pag-usap. Dahil, sabi ng Malacanang, sabi ni Clarissa Taratara, dahil sa sagot niya kay Inday Sara, na ito daw ay crab mentality, kayo masahol pa kayo sa crab. Mafia mentality ang ginagawa niyong panggigipit, pagta-target sa aming mga vloggers, sa aming mga anti-bangag supporters, ang mga OFW, tina-target nyo na magsasalita lang ay tatargetin yung mga buwakan ng Genesis kayo. Ngayon sasabihin na si Inday Sara ay ito daw ay leader na hindi na dapat sasabihin si Vice President Sara na dapat sumuporta sa kapwa Pilipino. Hindi kayo Pilipino. Mga jejemonyo kayo. Diba? Nababagay kayo sa impyerno. Yan. Sabi pa ni Clarissa Taratara, huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Kayo ang anay sa lipunan. Nakita nyo ang mga krimen. Kaliwat kanan ang mga krimen, mga kababayan. At sasabihin ng hunghang na ito na tagapagsalita ng mga bangag. Wala namang anong tawag dito? Wala namang krimen kasi sa paglabas ng bahay niya, wala namang nagsasaksakan. Pag pumunta siya sa palengke, wala naman daw snatching. Mga ganyan-ganyan. Nakita niyo yung kanilang kabangagan, mga kapalangga. Diba? Nakita niyo yung kanilang mga kabangagan? Crab mentality. Sabi ko, masahol pa ang gobyerno ito sa crab mentality. Mafia mentality. Pag ikaw ay kritiko, it's either gugurgurin ka, kakasuhan ka, tatakutin ka. Yan, mahigit pa sa crab mentality ang ginagawa ninyo dahil araw-araw pinahirapan nyo ang buhay ng mga Pilipino. Ano sasabihin nyo? Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ng mga aspirasyon para sa taong bayan. Julul! Magkaisa? Jutang Jilina, nagkaisa yung bangag mong Pangulo nandun. Sa Roma, gustong sakyan ng pagkamatay ni Santo Papa. Para nga, yung aming assessment ni Attorney Glenn Chong kagabi, ay para magpa-photo op si Bangag doon sa Roma. Para gamitin, ay nakita na kami ni President Trump. Ini-ignore ka nga, hindi ka nga, di ba? Kung ikaw ay importante sa kanya, julul kang bangag ka, dapat, the moment na umupo si Trump ay inimbita ka na. Meron na akong kakilala, inimbita Pero huwag na lang, hindi ako nanging sa kanya ng permiso. Inimbita sa prayer breakfast ni Trump. Yun dating appointee ni Pangulong Duterte. Pero hindi ko pa pwede expose siya dahil hindi ako nanging sa kanya ng abiso. Ikaw, yun, inimbita ng gobyerno ni Trump. Ikaw, Presidente Bangag, inimbita ka ba? Kailangan pang gumapang ni Lisa Tanas doon, umattend ng event ni Lara Trump. Ano nangyari doon? Nag-picture-picture, wala ka kayong picture. Di ba? At picture baka, etong Bangag na administrasyon na to, yun ang mga nila, strategy nila, mag-photo op para ipakita sa inyong mga mamamayang Pilipino na, wow, si Trump at saka si Bangag, ngayon ay BFF na, awayin na natin ang China.
Tapusin lang natin to bago ako tumalon sa China. Sulat natin yan. May bago ngayon eh, yung kesyo, ano daw, may trolls daw ang China. We'll talk about that later. Ang sabi nito, mga palaga, ano pa sabi, ngayon na po na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita na nagiging negatibo? Bakit hindi kami pwede magsalita? Tangjutang sila nakaklari sa taratara, bukang bibig mo, Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, ganito, ganyan, araw-araw si Duterte ang inyong inuulam. Breakfast, lunch, dinner, snack, midnight snack, pati ata sa pagipagtsuktsakan ninyo mga bangag kayo dyan sa Malacanang. Yun pa rin ang sinasabi nyo, Duterte. Di ba? Hindi kayo makamove on kay Pangulong Duterte. Well, that's good. Ibig sabihin, kayo ay talagang apektado sa mga Duterte. Talaga naman dapat kayo apektuhan dahil nakikita nyo naman yung pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte sa kabila ng inyong kajotahan, mga bangag. Sabi pa ni Taratara, muli ulitin natin, ang gusto ng Pangulong Marcos ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa ito. Really? Ma-deliver ang 20 pesos sa kilo ng bigas? Pero yung pagnanakaw ng pamilya niya, ang paghakot ng pera ng bayan, ang pang-smuggle, ang pangingidnap, anong kajotahan yan? Clarissa Taratara, nagmukha ka ng tanga, hindi ka ba naiya sa pamilya mo? Parang kang asong julol, tatango-tango. Ay, ano po natin yan? Pag-aaralan po natin yan. Ay, tatatungin ko po yan, babalikan ko po kayo. Walang sense! Yung pinagsasabi ng kanilang spokesperson. Taratara nga eh, tanga-tanga yan sa Tagalog eh, di ba? Sabi ni Como Ready, hindi ka daw makain. Nakita nga ako. 20 pesos sa kilo ng beso, mukhang hindi na makain eh. Yung itsura. Parang graba, mga kababayan. Ano pa sabi niya dito? Nagsasalita daw tayo, nagsasalita daw yung mga Duterte, nagsusumikap daw sila. Ang ating Pangulo na patupad ang aspiration at sa tanong kung bakit Visayas ang napili ng gobyerno sa una-unang rehiyon na mapatupad ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Di ba? Sila po, sinabi ni Castro dito na itong DA secretary nga, marami daw stocks. Tinago nyo, nag-order naman kayo. Order na rin ba kayo? Sila po yung naunang nagsabi na makikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas area. Walang kwenta. Ano pa sinasabi nyo? Bakit naman natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ng magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas? Hindi namin hinaharang. Shonga Bells, walang humaharang din sa 20 pesos na kilo ng bigas. Ang way ninyo sa pagsabi sa Pilipino na may 20 pesos ng kilo ng bigas ay isang budol dahil hindi naman talaga national o nationwide approach. Walang 20 pesos ng kilo ng bigas. Gagamitin nyo lang ang pondo ng Pilipino, di ba? Para bayaran o bilhin ang boto ng mga marginalized Filipino sa pamamagitan ng bigas na yan. So sabihin mo na naman, sabihin na naman ni Castro, katulad nung tinanong sino ba yung nagtanong sa kanyang reporter na patungkol dito sa PhilHealth Fund na napunta sa ibang ahensya ng gobyerno. Ano sabi niya? Isang bobo talaga. Ano sabi? Parang inulat ko dito. Napanood niyo ba yung katangahan nito? Ano sabi niya? Ang sabi, tinanong siya ng reporter kung bakit nga yung parang yung pondo ng PhilHealth, di ba yan ang inaano ngayon sa Supreme Court, pinagpapaliwanag sila. Ano sabi niya? Ang isang issue rin kasi hindi lang naman doon ginagamit. Sabi niya, may sinasabing, sabi niya, to, may sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayan lang ang sabi niya, ang sinasabi ng mga kritiko daw natin. Sabi niya, ilagay lang sa PhilHealth. Ibuhos lang ulit doon. Sabi niya, bakit kailangan ilagay sa iba?
Yung budget ng PhilHealth to kasi bawat ahensya ng gobyerno ay may budget. Kininakaw nila, nilipat nila sa iba, di ba? O, magkano ang nabulsa nila doon? Tapos sabi niya, bakit daw kailangan nilagay pa sa iba? Sabi niya, pero kung lahat yan connected sa health, let's say nanood, sabi niya, nandoon ang pasyente. Hindi makatulay, walang tulay, parang ganon. Ang ibig niya sabihin dito, natawa nga ako nilipat doon sa infrastructure project na wala namang project, na ipinondo yung pera ng PhilHealth na 60, let's say, na 90 billion, okay? Let's say 90 billion. O, sabihin na natin, example lang, 100 billion. Yung pera sa PhilHealth, inilagay doon, inilipat nila doon sa mga infra projects para mapagnakaw nila. Ang reasoning ni Clasto Taratara ay konektado pa rin sa health. Kasi nandito yung pasyente, tapos ito yung tulay na ginawa nila, ito yung pasyente, kunyari. Ito daw yung tulay na ginawa ng gobyernong Pampanga. Diba? So dadaan, ewan ko sinasabi niya, dadaan ang pasyente dyan, o dadaan sila para ma-reach yung pasyente. So still, the bridge is connected dun sa health ng tao. Oh my God! Diyos ko po, Panginoong Diyos, lipulin ko na sila. Anong kabubuhan? Anong kadyatahan yan? So health, still, the money of PhilHealth ay konektado pa rin doon sa tulay. So ibig mo bang sabihin, di ba? Ang pondo ng DOH, okay? Ang pondo ng DOH, kunyari ay ninakaw ninyo, okay? At inilipat, it's the same concept. Inilipat din sa mga infra project na yan dahil kikita yung mga contractor. Diba? It's still connected sa health. It's still connected sa DOH. Let's say, for example na lang, ito sa Department of Education. Dinakaw nyo ang pondo, nilipat nyo. Let's say, 100 billion. Example lang naman. Kinuha ni Bangag at sa Tanas at inilipat doon sa mga infra projects nila na sinilagay sa tulay. Ay, hindi. Huwag na kayo mag-angal, mga Pilipino. Kasi ang proyekto na ang pera ng DepEd ay konektado doon sa tulay na pinagawa. Kasi dadaan naman yung mga estudyante doon Di ba? Dadaan yung mga teacher. Alam mo, sobrang bobita. Oh my goodness. Ganito ba talaga, Kabangag? Ito ba yung sinasabi ni Marcos Jr. Sa interview? Tinanong ko siya paano po kayo mag-hire ng inyong mga trabahante? Ng inyong mga appointees? Naalala ko, tinanong. Ang sabi niya, tayo'y mag-hire tayo ng mga matatalino at magagaling na mga Pilipino. Ito na ba yung magaling? So, kunin nyo na lahat ng pondo. Kunin nyo na lahat ang pondo sa DepEd. Kunin nyo na lahat ang pondo sa lahat ng ahensya. Department of Agriculture, lahat. DA, lahat ng ahensya. Kunin nyo na lahat at ilagay nyo dun sa tulay. Total, dadaan naman lahat dun Dadaan naman lahat sa tulay. Hindi connected pa rin. Putang ina, kasabi ko, gusto kong lubiyo ng iaulod, buksan ko kung anong unod. Basilabno. My God! Diana Kagyangan, thank you so much. Di ba? Anong utak meron yan si Clarissa Taratara? Buksan ko nga yung utak mo, i-dissect ko kung anong laman yan. Na makita namin, baka pareho lang kay Bangag. So okay lang na nakawin o ilipat ang pondo ng PhilHealth, ng DOH, ng DepEd o kung ano pa mang basta ilagay dyan sa tulay kasi kailangan ma-reach natin yung mga estudyante dadaan dyan Still connected. Puangit ang hiduputan namin. Ay nako. Namin ibuksan ang iauto kung anong unod. May gulay mga kababayan. Anay sa lipunan. Nasasabihin ang si Inday Sara na nagsalita tungkol dito sa Department of Public Works and PhilHealth. Di ba? Lubion gid. Libuan naton. Ngayon, ano sinasabi dito? Tayo pa ngayon ay crab mentality. Ang sabi pa niya, mayroon pa pala sinabi dito. Ito daw ang bigas ay para sa taong bayan. Para sa baboy yan. Hindi yan para sa taong bayan. When you say para sa taong bayan, Clarissa Taratara o Bangag, ibig sabihin, buong bansa. Visayas lang, pambili ng boto, no? Yan ba ang pangbuong bayan? Pag sinabi mong taong bayan, 100
Filipinos, ay 100 million plus Filipinos. Yun ang pangtaong bayan. Hindi yung pangtaong bayan ay pang Bisaya lang. Pang Visayas lang. Sabi niya, hindi porket mura ang bigas, sasabihin na panghayop o nasabing bigas. Eh, para saan yung bigas? Alam mo, ang bobo talaga dito. My God! God, kaloka. Sabi niya, liliwanagin lamang po natin, ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So, wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas. Hindi namin minamaliit ang bigas. O, 33 pesos pala yung halaga ng bigas. So, 33, 20, 13 pesos ay babayaran ng taxpayers' money. Yan yung in-explain ko kanina, mga palangga. Na ito ay artificial, short-term, budol na approach na gobyerno ni Bangag para bilhin ang mga boto ng mga kababayan natin dyan sa Visayas para kunwari, campaign promise ni Bangag natupad na. Sabi pa, tara-tara, ni Clarissa tara-tara, dahil hindi naman bagay sa kanya pangalang Claire. Dahil hindi nakalagay sa birth certificate niya ang Claire. Ako ang Claire. Siya ay Clarissa tara-tara. Ngayon, kapag sinabi daw niya na kung sino man, ano yan? Sabi niya, kung kapag sinabi niya na sino man na ito ay panghayop na bigas ay malinaw daw ito na pagmamaliit sa magsasaka. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili po sa magsasaka. Alam nga naman. Well, in-stock na yan dyan, nabili sa baka sa smog. Well, the fact na ipinakita yung bigas na talagang parang maitim pa sa gilagid ni Bangag na dumudugo. Yung bigas, nakita nyo? Maitim pa sa gilagid ni Bangag na dumudugo. Sabi nga ni Inday, di ba? Pag sinabi 20 pesos per kilo na bigas, yung pwedeng kainin ng tao. Yan yung 20 per kilo na binibenta. Yung 20 per kilo na binibenta, yun yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos, bibili kami lahat kasi pwede siyang kainin ng tao. Di ba? Yan ang sabi ni Inday. Tapos may nabanggit pa yata si Inday Sara, no? Na parang about kay Castro na, sabi niya yan yung pinsan ni Franz Castro na laging tara. Kasi alam mo kung bakit? Hindi na, sinabi ni Inday pinsan, ano yun? Joke yun, hindi yan nasakyan. Parang pag nakita ka ng, let's say for example, parehong syunga. Katulad niya, amang pinsan kayo kasi pareho kayo syunga eh. Pag maganda, ay kaya naman pala, pareho silang maganda. Magkamag-anak ba kayo? Kasi pareho kayong maganda. O, di ba? Magpinsan ba kayo? Di ba ganun yung datingan ng ating pagsasalita? Right? Hi, Joker. O, ipakain daw. Love you to, darling. Ipakain, sabi ni Julio M. Kai, ipakain kay Clarissa. Ay, may nakita ko sa FB, parang itim ang kulay ng bigas. Ayun na nga. Alright, sarcasm. Yes. Oo, tapos sabi niya, fake news daw si Inday kasi hindi daw sila magpinsan ni Castro na isa yung NPA. Oh my goodness. Ganito ba yung mga magagaling na sinasabi ni Bangag? Ito ba yung magagaling niya na in-appoint